natin awitan ng ating Panginoon. Atin po siyang pasalamatan sa ating mga buhay. Atin po siyang pasalamatan na dahil tatay nga po siya, nandoon din po yung discipline niya sa atin para turuan po tayo na ituwid ang ating mga pagkakamali, para turuan po tayo na gawin kung ano po yung tamang gawin natin sa ating mga buhay. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukumli hanggang sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sugatan sa pagsubok na iyong pinagtutulutan. Salamat, Panginoon. Mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukumli maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas
ikaw ay mabuti, ikaw ay sapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon,
Lord God, bilang Ama namin, Panginoon. You are our forever Father, our forever God, Panginoon. Tulungan mo po kami na maibalik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat na nararapat sa iyo, Panginoon. Maitanghal ka sa pinakataas-taasan ng aming mga buhay, Panginoon, at mapaglingkuran ka ng buong puso, buong katapatan, buong kaluluwa at buong kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagtuturo mo sa amin, sa mga pagtutuwid mo sa amin, sa aming mga kamalian, Panginoon, upang i-guide kami, Panginoon, na gawin ang tama, upang i-gawin namin ang mga bagay na kapuri-puri sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyo po, pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray, amen and amen and amen. Hallelujah. Tuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon ngayong umaga. Pwede pa po yung iba po dito sa kabila para po hindi kayo. Ayan. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Patuloy namin kinikilala, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay po, Panginoon, na hindi kayang sabihin ng anumang salita, ng aming mga salita, Panginoon, yung iyong kabutihan sa amin. Ito po, Panginoon, ay higit sa lahat ng mga bagay. Tunay po, O Diyos, na sa lahat ng bagay na aming nararamdaman, nararanasan, sa bawat araw ng buhay, naroon po, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa amin. Salamat po, Panginoon, sa maraming mga bagay. Salamat katulad ng pagbibigay mo ng panibagong taon ng buhay, ng kaarawan, sa aming mga kapatid na nagdiwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo. Salamat dahil ikaw po ang author ng buhay. Ikaw din, Panginoon, ang author ng pag-ibig ng mga magkasintahan, ng mga mag-asawa. Patuloy mong pinagyayaman, Panginoon, ang buhay ng bawat isa ayon po sa iyong kalooban. Salamat din po, Panginoon, sa mga kagalingan, kalakasan sa karamdaman. Salamat dahil meron kaming dakilang Ama, ang aming dakilang manggagamot, na siyang nagpapagaling ng anumang karamdaman. Imposible man sa aming paningin, pero sa iyo, Panginoon, walang anumang hindi mapangyayari. Kaya mong pagalingin ang lahat ng bagay, kahit anong karamdamang malubha sa aming katawan. Salamat po sa aming mga kapatid na unti-unti nakakaranas ng kagalingan, panunumbalik ng kalakasan, Panginoon. We praise you, O Diyos, dahil lalo mong pinapakita sa amin na ikay Diyos na dumirinig sa aming mga panalangin. Salamat sa mga tagumpay, sa mga achievements, sa mga pag-aaral, Panginoon, sa aming mga anak na nagtapos, na nagkaroon ng karangalan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po yung aming Diyos ng karunungan. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng bagay na kailangan upang mapagtagumpayan ang anumang mga bagay kahit sa aming mga pag-aaral. Salamat po, Panginoon, sa mga oportunidad, sa mga opportunity na makapagtrabaho, magkaroon ng hanap buhay. Salamat po sa aming mga kapatid na binibless mo, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. Tunay po, O Diyos, na napakabuti mo sa amin. Salamat din po sa mga pag-iingat mo sa mga paglalakbay. Salamat dahil meron kami mga kapatid na iyo pong iniingatan upang makauwi dito sa aming lugar at yung iba naman, Panginoon, ay makadako sa ibang bansa para mamasyal o maghanap buhay, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na nag-iingat sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon. Salamat po sa pagdinig mo sa mga panalangin. Kahit may mga pagkakataon na naiinip kami, may mga pagkakataon na iniisip namin, hindi ka po nakikinig sa amin, pero ikaw yung Diyos na nagpapatunay sa maraming times ng buhay namin na ikaw ay nakikinig na Diyos sa dalangin ng iyong mga anak. Salamat din po, Panginoon, maging sa iyong great provision. Salamat sa mga pagpapalang ibinibigay mo sa amin, sa aming mga pangangailangan. At hindi lang po ito sapat, kundi higit pa kadalasan sa mga bagay na aming hinihingi, Panginoon. Salamat po sa kahigitan ng iyong biyaya at pagpapala. Pinupuno mo ang aming mga palabigasan. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo hinayang maubos ang anumang kabuhayang meron kami. Salamat po sa mga pagsubok ng buhay na dumarating sa amin. Mahirap man o masakit ang mga pagkakataong iyon, Panginoon, pero alam namin ito'y pagtuturo, ito'y pagtutuwid, ito'y pagsama sa amin at pagpaparamdam
ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Narito ang iyong mga anak. Merong kani-kaniyang mga kapahayagan ng pagpapasalamat. Mangyari po na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyo pong igawal sa kanila ang iyo pong basbas at pagpapala. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Okay lang po ba tayo dyan? No, purihin po ang Panginoon. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pwede ho bang po ating munang palakpakan ng ating Diyos na buhay sa umagang ito? Amen. Truly, our God is so good na binigyan na tayo ng pagkakataon na magkasama-sama ho ngayon umaga muli. Ano ho? At kagaya ng nabanggit ng ating tagapanguna kanina, tayo po ay naririto sa umagang ito. Hindi lang not just to celebrate the Father's Day, but we are here para makipagniig sa ultimate tatay po nating lahat. Walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Amen po ba ron? Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. So, sa mga tatay na narito, kung kayo po ay may opportunity, later na kayo ay aming makasama, binabati ho namin kayo ng isang mapagpalang Father's Day sa inyong lahat. Pero bago tayo magpatuloy sa umagang ito, basahin ho natin yung ating teksto na makikita natin sa aklat ng Hebrews chapter 12, verses 4 hanggang 11. Pero basahin lang natin yung verse 7. Okay ho ba yun? Sabay-sabay nga ho nating basahin 1, 2, and 3. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Tayo po lahat ay muko, tayo po ay manalangin. O aming Diyos, aming Ama, we are here, we are gathered here, Lord God, para po ikaw ay aming makaniig. Salamat sa opportunity to listen to your word, Panginoon. At salamat dahil meron po kaming tatay na aming sinasamba sa umagang ito. And we truly praise you, Lord God, for bringing us here at pagkaroon kami ng Panginoon ng pagkakataon na mataniman muli na iyong mga salita. Gamitin mo ito, Lord, para po may saayos ang aming mga buhay, mabigyan paalaala kami, at kailangan, Panginoon, bigyan mo kami ng panibago direksyon sa aming mga buhay after hearing your words, Lord God. Purihin ka po, ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang ating pong mensahe ngayong umaga is entitled, The Father's Discipline. Ayan, the Father's Discipline. No, to sabi ko kanina, ito bang umagang ito para lang sa mga tatay? No, we're just part of our celebration is bigyan ng parangal, bigyan ng pagkilala ang mga tatay na narito ngayong umagang ito. Pero bukod doon, tayong lahat, sabi ko kanina, bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, we have our spiritual father. And that's more important. Mas mahalaga to. No, bakit? Kasi ito yung magdedetermina ng course ng ating buhay. Sa isang article na inalabas taong 1959 ng Houston Police Department sa Amerika, sabi niya, namigay sila ng brochure, namigay sila. Sabi doon, nung title nung palabas na nung brochure ay ito, 12 ways to ruin your children. 12 paraan para wasakin mo ang buhay ng iyong mga anak. Tingnan ho natin. Number 1, sabi doon, mula baby pa lang siya, habang bata pa lang siya, bigay mo na lahat ng gusto niya. Lahat ng gusto, isang ngawa, bigay agad. Yung matataranta ka, bigay mo bigay. Konting reklamo, bigay mo agad. At sabi doon, lalaki siya na siya ang commander ng buong mundo. Ikaw ang mag-a-adjust bilang magulang sa kanya. Pangalawa, sabi doon, kapag siya marunong na magsalita, nakarinig ka, nagbura yung baby. Sabi doon, matuwa ka. Tuwan-tuwa ka. Ang anak ko, marunong na magsalita. Marunong na magbura. Yan, sabi niyan, thinking niya, cute yun. Nakakatuwa. Kaya naman yung magulang, tuwang-tuwa sa ganung bagay. Sabi doon, iisipin niya na cute yung kanyang mga sinasabi. Okay, pangatlo, sabi doon,
wag mo siyang bigyan ng spiritual training. Huwag mo siyang dalhin sa church. Huwag mo siyang dalhin sa Sunday school. Hayaan mo siyang mabuhay hanggang gusto niya. Kung saan siya pumunta paglinggo, hayaan mo lang. Lalo na pagdating niya ng 21 years old, sa atin 18, 21, hayaan mo siyang magdesisyon sa sarili niya. Sigurado yan. Sabi niya. Number 4, iwasan mo raw magsalita ng salitang, nak, mali yan ha. That's wrong. Nak, wrong, it's wrong. Huwag mo raw gagawin yon. Bakit? Kasi yung bata, iisipin niya na magigilty siya. Every time naman siya ay makakatanggap at makakagawa ng mali at sinabi mo sa kanya, nak, mali yan, magigilty daw yung bata. Kaya pagdating ng araw, iisipin niya yung mga yung mga maling ginagawa niya siya ay ginajudge natin. Okay, pang-apat pa lang yan ha. Kaya tingnan natin, para daw mawasak yung buhay ng bata. Lahat ng ikalat niya sa bahay, ikaw si nanay or ikaw si tatay, ikaw si ate, si kuya, pulutin mo ng pulutin. No? Ikaw yung tagapulot ng kalat sa bahay. No? Ewan ko makakarelate ba dito ang mga nanay, ang mga tatay na nasa bahay. No? Lahat ng kalat niya, hayaan mo siyang magkalat lang. Ikaw wala kang gagawin kundi pumulot ng pumulot. Para pagdating ng araw, ang responsibilidad, ibabato niya sa iba. No? Number 6, sabi hayaan mo siyang bagbasahan na kung ano ang gusto niyang basahin. 1959 ho ito. Wala pang YouTube noon, wala pang mga internet noon. Sa panahon natin ngayon, hayaan mo siyang manood kung anong gusto niyang panoorin. Bigyan mo ng cellphone, ng tablet, hayaan mo siyang magbabadyan maghapon. At mag-concentrate ka lang sa iyong ginagawa. Hayaan mo siyang magtanim ng basura sa kanyang isipan. Number 7, mag-away kayo lagi mag-asawa sa harap ng inyong anak. Para pag broken family na kayo, hindi na siya magugulat. Sanay na siya. Kasi okay lang ganyan talaga. Naalala ko isang kwento, sabi, saan ka nakatira? Sa impyerno. Bakit? Nanay ko kasi lagi sabi, demonyo ka, demonyo, ikaw, demonya. Yan. Baka tinanong yung bata, sabi, saan ka makatira? Sa impyerno. Yan, di ba? Kasi away sila ng away Number 8, bigyan mo ng pera. Isang ungot sa'yo, na, baby, mapahingi pera. O bigyan mo. Sabi niya, bigyan mo. Bilhin mo lahat ng gusto mo na. Ayan. Bakit mo nga naman siya pahirapan? Kagaya nung ikaw ay naghihirap. Nung ikaw ay wala kang pera. Diba? Huwag mo siyang pahirapan. Sabi ng verse 8. Number 8. No? Sabi ng number 9. Sabi nito, lahat ng gusto niyang kainin, ibigay mo. No? Pakain mo. Ayaw nyo kumain ng gulay, hayaan mo lang. Bili mo ng Chicken Joy. Bigyan mo ng lahat ng gusto niya. Chocolate. Ayan. Para komportable daw siya. Ayan. Denial, sabi doon, pagdating na araw, mafo-frustrate yan. Kasi, number 10, pag pinagsabihan ng kapitbahay mo or pinagalitan ng teacher mo or ng pulis, ng barangay, ipagtanggol mo. Pagka mali siya, okay lang, suportahan mo, paglaban mo yung anak mo, makipag-away ka doon sa principal. Kasi protektado ko, anak ko yan. Para pagdating ng araw, lahat sila kontrabida sa buhay. And number 11, sabi doon, kapag siya ay napaaway, sabi doon, ikaw na ang mag-adjust. Ikaw na nanay ang humingi ng paumanhin, pasensya na po kayo. Ang anak ko po ay ganyan po talaga. Yan, gawin nyo lang lagi yan. Gawin natin. At pag number 12, sabi niya, ihanda mo ang sarili mo sa buhay na prepare for a life of grief. Ihanda mo ang sarili mo sa isang buhay na na isang miserableng buhay. Bakit? Kasi siguradong yan ang magiging buhay mo. Nakakatawa isipin. It's a satire. Satire. Binabaliktad yung sitwasyon. Pero ito ang katotohanan. Try to imagine, it was published 1959. Ang tagal na. Panahon pa ng mga lolo't lola natin. Pero the concept is still the same hanggang sa panahon po natin ngayon. Tama ho ba? Kaya maraming pagkakataon, kapag pinag-uusapan ho natin ang Father's Day, hindi lang po tayo dapat tumutukoy lamang sa pagpapahalaga sa atin, sa ating mga tatay. At gaya na sinabi ko kanina, sa umagang ito, ang bibigyan pansin natin, yung refleksyon nung tatay, nung ating Diyos Ama sa kanyang mga anak. Yung ating po mga binasa kanina, tumutukoy yan sa isang bata, sa mga anak. Yes, we have our responsibility of discipline.
Pero mga tatay, lahat ng tatay na narito, kung kayo ay may anak, no, it is your primary role as the head of the family. Tama? It is your primary role as the head of the family. Tingnan niyo, Ephesians chapter 6 verse 4. We will start here. Sa Tagalog na version, nasabi doon, mga magulang. Sino ho ang mga magulang narito? Taas ang kamay. Magulang. Ayan. Ayan. Okay. Yung may anak na yan, ibig sabihin, hindi yung magulang na madaya, madudugas, hindi ganoon. No. Mga magulang, sabi doon, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, ano nga sabi? Palakihin ninyo sila. Ayon saan? Ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. In English, sa original translation, sabi doon, fathers, tatay, kayong mga tatay. Sir, muna natin kaya first mga tatay, No. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. May iba't ibang paraan ng pagdidisiplina ang ating mga magulang. Tama ho ba? No, naalala niyo nung nabasa ko sa FB yun, no? Yung may picture, sabi niya, alin dito ang natikman mo nung bata ka pa? Patpat, hanger, sandok, sanga ng puno. Ayan, di ba? Mga ano yan eh. Mga nakatikim siguro dyan, yung mga ilang mga kabataan at saka yung mga medyo older generation. Ano? Pero yung tinutukoy sa atin dito ngayong umaga ay sabi doon, disiplina na ayon sa way ng Lord. And that's different. No. Meron kasi tayo, naturally, we have to discipline our child, we have to discipline the young people nowadays, pero bilang tatay, mas mabigat na ating responsibility is to bring them up in the discipline na instruction ng Lord. At yun yung pag-aaralan natin. Ano yung Kuya Ferds? Ano yung instruction or discipline na tinutukoy ng Lord? Kung pababayaan ng mga tatay, makinig ulit kayo. Kung pababayaan ninyo ang inyong role sa pagdidisiplina sa inyong mga anak, at ipahabilin na lamang kay nanay at saka kay tatay, hindi po pwede na sabihin, anak, ako ay busy nagtatrabaho. Ako nagpo-provide para pangkayod sa pangkain ng aking pamilya. Yes, more than that, you have also a big responsibility as a father. Kayong pagpasok, like ko narinig yan eh. Pagpasok sa buhay may asawa, dapat handa ka sa role mo bilang isang tatay. Hindi na tapos na, nagkaroon na ng anak, tapos na. No, hanggang sa pagpapalaki niyan, andoon ang kinakailangang gabay ng tatay. No. Primarily, kung titingnan ho natin ang ating panahon sa kasalukuyan, kapag naririnig yung word na discipline. No. If you hear and see this word, discipline, ano ho ito sa inyo? Positive, negative? Sige nga. Positive or negative? Sino nagsasabing positive yan, Kuya Perds? Sino nagsabing negative yan, Kuya Perds? No, halos Sino nagsabing, wala akong pake, hindi ko alam. Kasi playing safe kayo. Diba? So, sabi doon, ang discipline, sa panahon natin ngayon, tinitignan ito in a negative aspect. Bakit? Pag sinabi kasing discipline, ito maririnig mo, tama. Sa mga bata, palo. Palo ka, ha? Palo ka. O ano pa? Masisigawan ka. Tama. Mabibigyan ka ng mataas na boses. Di ba? Discipline nowadays means abuse. No, yung mga sobrang pahirap. No, meron naman ko napanood kasi na gano'n na halos namatay yung anak sa sobra naman na disiplina. Ang disiplina daw puno ng galit, sakit, at hirap. At ang discipline is full of control na wala ka ng laya na gawin yung gusto mo. Kaya maraming kabataan ayaw ng word na discipline Nakakalungkot nga mga Pilipino. Idol na mga Koreano. Tawag doon? Idol na manood ng mga Korean novela, ng mga, ano pangalan ng bandang, di ko kalala, basta yun, BTS, nakita ko kahapon sa TV.
tutuwa sila, nag-reunite na sila kasi tagtapos na sa military service si ewan ko, hindi ko alam pangalan, Chong, hindi ko alam. Basta pare-pareho kasi pangalan nun nila eh. Basta yun No, idol ang mga Pilipino yan. Pero, kita nyo, ayaw natin mag-CAT. Diba? Galit tayo sa CAT, sa ROTC. Pero tingnan nyo yung mga taong ito, mga batang ito. They go under discipline in their country. They serve in the military doing service for their country. Diba? Gusto natin ganun. Pero yung konsepto that they are undergoing, ayaw ng marami sa atin. Kaya ito yung nagiging problema. First, sa ating teksto na binasa ho kanina, sisimulan ho natin ito sa Hebrews chapter 12, verse 4. We have to understand kung paanong titingnan natin, mga tatay, asawa, at anak, kung paano natin unang-una, titingnan natin, paano natin tatanggapin kapag tayo ay nakakaranas ng disiplina mula sa Panginoon. At pangalawa, kaya na sinabi ko kanina, paano natin tutularan ang pagdidisiplina ng Lord. So yung tayo muna, disiplina mula sa Lord, tapos tayo naman, disiplina papunta sa baba. Okay, sabi ng verse 12, chapter 12, verse 4 to 11. It starts with verse 4. Sabi doon, hindi pa humahantok sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. When the Hebrews chapter 12 talks about discipline, alam nyo, yan ang pagbubulay-bulayan natin mamaya. Bawat verse niyan, makikita nyo yung word na disiplina. Disiplina, dinidisiplina, lahat yan Sunod-sunod yan, makikita ho natin. But it started with verse 4. Why do we need discipline in our spiritual lives? Why do we need discipline in our lives? Bakit? Kasi, first and foremost, merong laban. Ano yung laban? Kuya Pers, may pakikipaglaban tayo sa kasalanan. Meron tayong struggle sa kasalanan. Ito yung first and foremost, task natin bilang isang Kristiyano. Nung tayo nakakilala sa Panginoon, ang kasalanan ay ating tinalikuran. Tama ho ba? Nung tayo ay na-born again, nagkaroon tayo ng pagkaunawa sa salita ng Diyos, yung kasalanan is part na lang yan ng ating buhay. Bagamat nagkaroon tayo ng pagkakamali at nagkakasala pa rin naman tayo habang tayo ay narito, pero yung konsepto, sabi doon, there's always a struggle. There's always a struggle. Araw-araw, nakikipaglaban ka sa kasalanan. Araw-araw, tinitiis mo yung makapagbitaw ka ng hindi magandang salita. Araw-araw, tinitrigger ka ng anak mo para magalit. Araw-araw, iniinis ka nung kapitbahay mo na kinaiinisan mo, di ba? Araw-araw, maraming mga temptations na dumadaan sa ating buhay, kaya we struggle in our sins. We struggle with sin. Kaya nga, nagsimula siya doon Kailangan sa ating pakikipaglaban, we should have discipline in our lives. Hindi po pwedeng nakikipaglaban ka, kahit yung mga military, hindi pwedeng basta sasabak yan sa gera ng hindi sila nate-training. Kailangan meron tayong constant training sa ating buhay. Balikan ko ulit yung sinabi kanina. Ano ang paalala ng Ephesians chapter 6 verse 4? Turuan, palakihin ang mga anak sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Hindi lang ito basta tumutukoy sa palo, saway, galit, etc. Yung bagay na binanggit natin kanina. But more than that, sa ating pag-aaral, titingnan natin ang disiplina as like this. Number 1, sabay-sabay tayo. Turuan. Pangalawa, sawayin. Pangatlo, ituwid. Pang-apat, sanayin. Ano ibig sabihin ng lahat ng yan, Kuya First? Isa-isahin po natin. Number 1, turuan. Yan. Paano natin tuturuan? Nung sinulat ng writer ng Hebrews, ang verse na ating binasa, tumutukoy ito sa kanila pinagdadaanan ng persecutions.
Yung hirap na hirap sila sa pagiging Kristiyano nila. Bakit? Binabati ko sila. Yung iba ito, pinapatay pa eh, no? Sabi nung Hebrews, to the point na minsan nga, yung pag-struggle nila, minsan nga hindi pa humahantong sa kamatayan eh. Yun lang yung hinihiling eh. Pero before that, humahantong talaga sa kamatayan. Yung pagiging Kristiyano nila, Christian ka ha? Kilala nyo si Pablo, di ba? Talagang kidnapper ng mga Kristiyano. Pag nalaman niya Kristiyano ka, bit-bit ka, i-execute ka nila. Okay, pero tingnan ho natin. First and foremost, the task that we have here is turuan, teaching. Bakit? Kailangang turuan. Lipat muna tayo. Kawikaan chapter 3, verse 11 to 12. Okay, basahin nga ho natin. Yan. Basahin nga ng mga nanay. Sige nga, sabay-sabay ho tayo, mga nanay. 1, 2, and 3. Aking Ayan. No? Agree ba kayo dyan, mga nanay? Agree ho kayo? No? Nakaganon yung mga nanay, oh. Ayan, wala yung anak ko dito. Kung ang anak nyo na andito, sige. No. Ayan, di ba? Itong binasa natin ay paalala ni Haring Solomon, ang pinakamayamang naging hari sa kasaysayan ng Israel. Ito ay pinaalala niya sa kanyang anak. Nak, kapag sinasaway kita, huwag mong iisbulin. Kapag tinutuwid kita, huwag kang magagalit sa akin. No. We have first to teach our children, we have first to teach na mailapat sa kanila ang sa pagsaway. Bakit? Kasi ang unang eskwela ng mga bata ay saan? Sa bahay. Lagi na rin narinig yan. No. Kaya minsan, magtataka ako, dami nagre-reklamo doon sa daycare. Bakit yung anak nyo ganyan-ganyan? Kasi yung teacher niyan ganyan-ganyan eh. Hello? Hindi yung teacher. Ikaw ang unang teacher bilang magulang. From the moment na iyan ay niluwal sa mundong ito, teacher ka na. Tama? Yung baby yan, he needs discipline. Even he or she is a baby. Tama? Sa una, syempre, suportahan mo. Pero habang tumatagal, ang pinaka-purpose na meron tayo bilang magulang sa tahanan ay ay ang pagtuturo, pagsaway, pagtuwid, at pagsasanay sa ating pong mga anak. Sa ating mga bata. Balikan ko yung sinabi kanina. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Sabi ito, ang lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos is being inspired by God. Nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Teaching. Kita nyo ha, teaching. Ano pa? Pagtatama sa maling katuruan. So, correction. Sa pagtutuwid sa likong gawain. Ayan. Di ba? Yun yung 4 eh. And lastly, para masanay sila na gumawa ng mabuti. Balikan ko lang yung sinabi ko kanina. Because our nature, talagang, ang nature ng tao ay sumuway sa Diyos. Sumuway. Pag sinabi natin sumuway, ang gagawin talaga ng tao dahil sa tayo ay pinanganak na makasalanan, gawin? Lahat ng baliktad sa gusto at nais ng Diyos. Kaya nga napakahalaga nito, sabi ito, yung Bible. Ituturo mo sa kanila to fulfill the 4 roles that we have in their lives. Kung kanina, first and foremost, turuan. Okay, ano kasunod? After na sila ay maturuan, ano sumunod? Sawayin. Ayan. Sabihin ng mga kabataan, naku, yan ang gustong-gusto ng nanay ko. No, di ba? No? Yung sabay dito, sabay doon. Di ba? Sa totoo, nakakaano yun eh. Parang, nakakairita kaya yun, no? Ano yun, sabi ng mga kabataan, nakakawalang gana kumain. Wala na kang ginawa, kundi manggawa. Bunga nga dito, bunga nga doon. Di na yung naririnig eh. Di ba? Mga nanay talaga, minsan, ganun talaga ang kanilang gagawin. Kapag naturo mo na ang dapat lakaran, sabi doon, kailangan mo siyang sawayin. Hindi lang natapos sa tinuro. You have to hands-on na yung pagsaway. Bakit? Ano sabi ng kawikaan? Si Haring Solomon uli. Si Haring Solomon to marami siyang knowledge na sinishare sa atin ngayong umagang ito. Sabi rito,
Likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Pero sa pamamagitan ng ba't di nyo mabanggit mga kabataan? Ha? Pero sa pamamagitan daw ng ng palo, sila'y matututo. Mga nanay, tatay, kung hindi kayo nabamalo ng anak, malaki problema ninyo pagdating ng araw. Ano natin? Kasi ngayon, nabuhay tayo sa henerasyon na na parang ang hirap pagalitan ang bata. Tama? Nung henerasyon namin, mga kaklase ko, malaki pa sa akin. Laki ng katawan. Talagang nakikipagrambulan, nakipagbardagulan dyan sa Cavite High. Pero pag pumito yung gwardya, tamimi kaming lahat. Kahit ang lalaki nun, ha? Mga kaklase ko na talagang sabihin natin, mga siga-siga. Pero pag dumaan yung teacher namin nun, si Ma'am Esteban, ang liit lang nun. Ganyan lang yun. Kahit matangkad yung kaklase ko, abot yung yung ganito. Ito, patilya. Hindi ka pa nagpapagpit. Hila-hila yung sunod-sunod kami nun, no? Takot kami during that time. No? Takot kami sa batuta nung gwardya. Takot kami sa teacher namin na ubod ng liit, no? Bakit? Yun yung part nun eh. Pero ngayon, ewan ko, pagdating sa ngayon, subukan mong mag-correct. Mamaya, nasa tulpo ka. Ayan, na-video. Ayan, ginugulpi yung anak ko. Ayan, di ba? O, damputin ka ng damputin. Sa Amerika, mas malala. No, doon, bawal mamalo. Pag nahuli ka at may nagreklamo sa kapitbahay mo, isusumbong ka kung ba sa DSWD natin. Kaso yun, may kaso ka. Nanay at tatay may kaso. Bakit pinalo yung anak? Nakakalungkot, Sabi ko, ang Amerika, their founding fathers was based on Bible. And yet, ba't ganun? Ito hindi kayang gawin. Bakit? Mismong Biblia ang nagsasabi sa atin na na ang bata talaga, pilyo yan. No? By nature, kasi kasalanan tayo, ang bata talaga, makulit talaga yan Di ba? Pero sabi doon, kapag sila nadidisiplina, kapag sila nakakatikim ng palo sa kanilang buhay, natututo sila. No? Sino rito nakaranas na napalo? Kahit minsan lang. Ba't parang puro matatanda lang? Nantay ko magtaas yung mga kabataan Parang nakaganon Never ata nakatikim ng palo itong papaluin natin ngayong umaga ng salita ng Diyos, ha? No? Kailangan ang pagsaway. Kapag nakita nyo hindi tama, sabihan ninyo. Kapag nakita nyo mali yung ginawa, sabihan mo siya. Remember, we will go back again doon sa sinasabi ko kanina. It is our duty as parents na sila ay pagsabihan. No? Kapag ating napapalo, minsan masakit sa mga kabataan. Alam ko, lagi ko narinig yan Masakit sa loob ng magulang na paluin ang anak. Tama? Lalo pag kita mong umiiyak, tapos umiiyak yung anak mo, kamukhang-kamukha mo. Ako, wala na. Magbalambot na yung tatay o kaya nanay. Sorry na anak, sorry. Wala. Deep inside yung bata. Wala. Hindi natututunan yung tamang konsepto ng palo. Bakit sinasabihan? Kasi it will lead into what? Danger. Pag hindi mo sila sinabihan, papunta saan yan? Papunta sa, Bible na rin na nagsabi, papunta sa hindi maayos na buhay yan someday. Ang pagsuway, tayo nakakaranas tayo. Kung wala kayong tatay or wala na inyong tatay, tayo bilang Kristyano nakakaranas tayo ng pagsaway mula sa Panginoon. Para tayo sinasaway ng Lord sa mga sitwasyon ng buhay. Kapag Sunday nakakarinig ka ng sermon, parang pinapatamaan ako ng pastor na yun Tatampo na ako kay Pastor Larry, hindi na ako sisimba dyan. Teka. Baka yun ay pagsaway sa'yo ng Lord. Guilty ka kasi kaya ka tinamaan. Nakuha natin. Lahat ng yan paraan kasi ng pagsaway ng Lord. Or minsan consequences ng kasalanan natin. Pagsaway ng Panginoon. Dapat yun ang ating mindset, nakikita natin. Ikatlo,
after na sila ay sawayin, anong kasunod? Ituwid. Hindi natatapos naman sa sinermonan mo lang, pinagalitan mo lang, pinalo mo lang, di ba? Hindi, sabi ituwid. Bakit? Ano yung sabi ituwid? Ibabalik mo siya kasi lumiko paliko ang landas papunta rito, papunta ron. Sabi, ididiretso mo uli, ikakambyo mo uli yung kanyang landas sa tamang daanan. Ano ho? Yun ang ibig sabihin. No, hikaya tayo na magsisi at magbago. Ang Diyos, alam ng Diyos, matigas ang ulo ng tao. No? Kaya tayo ay pinapalo. We suffer sometimes because of the consequences na ating mga kasalanan. No? Kung paano ang Diyos pumapalo ng kanyang anak, paraan ito ng kanyang pagsaway. Ang problema, minsan, ang tingin lamang natin doon ay consequence or punishment lamang. No. Ang pagtutuwid ay bahagi ng buhay ng isang magulang. No. Ang Psalms 23, parang may inawit tayong ganong kanina no? May inawit tayong part, di ba? Tumutukoy doon, sabi doon, ang pastol, meron siyang rod, no? No, it comforts me and yet it disciplines me. Pag medyo pasaway yung tupa, napapalo yun, nasusungkit yun. Kaya ito yung ito yung kailangan din natin sa buhay. Kapag ang bata ay pinabayaan, tingnan niyo mga magulang ha. Oh. Si Haring Solomon uli, nagsabi, disiplina at pangaral, hatid ay karunungan. Pero ang batang swail, ano raw? Ano sabi? Kahihiyan ng magulang. No. Di mo alam, pinag-uusapan ka na pala ng mga tao, ng buong barangay, ng buong Cavite City. Ako, yan, anak ba yan ni yan, ako, tatay niya tatay niya si ganyan, di ba? Di ba nakakahiya, napapahiya ka? O sabihin mo sa mo, ikaw ha, kahihiyan ka ng pamilyang ito. Wala na. Bakit? Kasi nung bata pa, hindi mo dinidisiplina. Kaya nga sabi nung pulis kanina, di ba? Sure ball, 99%. Gusto mo masira buhay niya? Okay yan. So, bilang mga magulang, we have our responsibility na na pangaralan ang mga anak dahil it will lead sa kahihiyan pag hindi ho natin sila tinutuwid sa kanilang mga buhay. And pang-apat, sabi doon, sanayin. After na sila ituwid mo, kailangan mo i-train. Halimbawa, yung bata, kahapon, nakita mo, ng kulit-kulit sa bahay, kulit-kulit. Ventilador. Kita mo yung bata, sinusuntot yung daliri niya. Oh, di ba? Oh, yung sabihin mo magulang, sige, hayaan mo, ha? O okay, nasagi. O di yan, natuto. Oh, pero bukas, ulitin na naman yan. No, ganun ang mga bata, makulit. Diba? Kaya, tayong mga magulang, ang mga magulang din daw, dapat makulit ka rin. From time to time, kailangan masanay. No? Yung sinatukoy natin dito, yung pagiging consistent. Ito problema ito. Mga nanay or mga tatay minsan hindi consistent sa paraan ng pagdidisiplina sa anak. No, papagalitan ngayon, bukas hindi. Ay, wala na sasabihin ng bata. Hindi naman totoo yan hindi naman seryoso ang aking nanay o ang aking tatay. Ang Diyos, sinasakay tayo na lumakad sa matuwid na pamumuhay. No? Sabi ng verse 11, habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Tama? Sa buhay natin, when we experience trials, when we experience discipline in our life, hindi yan nakakatuwa. Masakit yan. No? Meron bang palo na pinalo mo yung anak mo, sabihin sa'yo, nung hinaplit mo yung anak mo, sabihin sa'yo, sarap tayo, isa pa tayo. Diba? Tayo, isa pa tayo. Okay yan. Sarap tayo, nakaka-enjoy. Hindi ganoon. Diba? Masakit yun Bible na nagsabi. Pero, sabi doon, pagkatapos nun, you will experience the peace na bunga ng matuwid na pamumuhay. May bunga to malaki pag ikaw ay nasanay. Now, we have to understand, kapag itong apat na to raw ay naging bahagi ng buhay natin sa pagdidisiplina sa susunod na henerasyon. Okay. Ano ang reaksyon natin? Paano ko tatanggapin ko first? Kapag ako ay nadidisiplina. Kung ako kabataan, paano ko tatanggapin yung disiplina ng nanay ko at ng tatay ko ngayong sa panahon natin ngayon? No.
first and foremost, we have to understand, hindi ho ito dapat binabali, wala. No. Kapag mostly naririnig ko, struggle talaga ng mga magulang kapag ang anak teenager Tama ho ba? No? Pagka bata yan, madali pa minsan, nauuto-uto pa ng magulang Pero pag teenager na, uuwi yan kung anong oras niya gusto umuwi. Tama? Pag gusto niya mag-boyfriend o mag-girlfriend, Arya. No. Kahit na grade 2 pa lang, may boyfriend na ata ngayon Ang bihira naman buhay. Di ba? Kung sino gusto kasama niya, yan ang kasama. No. Ang sakit ngayon, ayaw ng napapagsabihan. No, kapag dumating yung time, pag sinabi ng tatay, hindi na pinapakinggan. Ang mga anak, kapag panahon ngayon, napagalitan na pagsabihan ng magulang, imbis na mag-sorry at baguhin ang ugali, sila pa ang galit, sila pa ang naglalaya, sila pa masama ang loob. Parang may gumano sa akin mga kabataan. That's the reality Ang sabi ng Bible, hindi dapat to binabaliwala. Hindi dapat to tinatake for granted. Bakit? Sabi na, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang anak niya? God is calling us as His children. Sabi doon, ang mga salita nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong masamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. We on ourselves, no? Kapag tayo yung relasyon natin sa Lord, huwag tayo magtatampo sa ang Diyos naman, nakakatampo si Lord talaga. Ito kasi yung request ko, tapos hindi niya naman binigay, iba ang binigay sa akin. Diba? Minsan tayo mismo, mga Kristiyano, tayo mga magulang, matampuhin din sa Diyos Pero sabi to, hindi ho natin dapat to, binabaliwala yung mga ganoong pagkakataon sa ating buhay. Ang Diyos nagpapaalala sa atin, through the church, through the family, through your pastor, through your small group leader. Ano ang kailangan? Huwag ka nang magmatigas. No. Huwag kang magsawa. No, huwag kang magsawa. Sabi doon, huwag bawaliwalain. Kalawa, huwag kang magsawa, kundi pagtiyagaan mo. No. Yung ibang anak, meron akong anak ng kaklase ko Pag nasa sermonan parang yung sabi, pasok dito, labas dito. No? Yung parang wala naririnig, no? Gagalaitin na yung kaklase ko, gagalaitin Pero yung anak, wala, dead ba? No. Mga nanay, huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag tayong magsawa. Sabi noon, tayo sa ating buhay. No, nakakasawa naman, lagi na lang ako. Pinapalahanan ka ng Diyos. Bakit? Kasi makulit ang Diyos sa pagdidisiplina po sa ating lahat. Ang sabi ng verse 7, tiisin ninyo. No, tiisin ninyo ang lahat ng paghihirap. Bakit? Bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo. No? Bilang discipline sa atin. Bakit? Kasi sa likod ng tamang pagdidisiplina, tinuturing tayo na kanyang mga anak. Next. Bakit tayo dinidisiplina? Kasi anak ka. Yun lang yun Magtaka ka na kapag ang nagsumisita sa'yo at nagdidisiplina sa'yo yung barangay captain nyo. No. O kaya yung kapitbahay nyo. Sabi, kanino bang anak yun? Akala ko ba anak ni ano yan? Ba't parang yun ata tatay dyan yung kabilang bahay. Kasi yun ang naninita No. So, tanda ang discipline, tanda ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. At ganyan din sa ating mga magulang. Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. O hindi ako nagsabi niyan Kung part ka ng buhay Kristiyano natin, sabi rito ay parte ang pagpalo dahil anak kanya kasi. No. Ito yung kailangan maunawaan natin. Mga kabataan, huwag kayong magrereklamo kung halimbawa, ang anak napapagsabihan kahit no. Don't focus doon sa sabihin lang na napaka-stricto ng nanay ko No? Yung lola ko kasi makaluma yan. No? Kaya yan, konting kibot, galit dito, galit doon. No.
nung ako ay kabataan, alam ko, nakwento ko na rin to dati. 4 kaming magpipinsan, ako, si Ate Tanya, si Ate Chi, tsaka si Kuya Toti. Pag babaho namin dyan sa hagdan, hanggang ngayon nakatatak sa akin yun. Bakit? Kasi, by the way, also, ang aking tatay, Sunday schooler ako, ganyan, elementary days, kailangan gumising. Militar pa naman ang tatay ko. Pagka late ka dyan, papagalitan ka dyan. So sabi na, maaga kang gumigising sa school o dapat maaga ka rin papasok, maaga ka rin attend sa Sunday school. So, hatid ako dyan. Tapos pagbaba ko dyan, hindi pa tapos doon. Yung lolo ko, ando sa likod, nakasandal doon sa pader. Naabangan kami magpipinsan 4. Pagbaba namin, lahat sabi, magmamano sa kanya. Kahit ngiti-ngiti ka pa. Ano memory verse nyo? Kailangan i-recite namin yun. Ano lesson nyo sa taas? Sige nga. Di na namin may kakaila sa Ulado Bible Matindi ho yung lolo ko na yun sa Ulado Bible. So, i-recite namin magpipinsan doon. Pag na-recite namin, may tigda 2 piso kami. Say-saya namin, may tigda 2 piso kami. Pero pag di mo na-recite, nakko. Hindi ka makakaupo dito. Doon ka sa tabi niya. Share mo na nun. Tapos pagdating dito, hindi mo malilimutan, ang disiplina sa akin ng tatay ko. Every time na may nagsisermon doon, makikinig ka. Wala pa naman cellphone noong panahon na yun Makikinig ka. Meron akong notebook at ballpen. Kailangan notes mo kung ano yung sinasabi ng pastor. Bakit? Kasi pag uwi sa bahay, checkin yun ng tatay ko. Tatay ko, kakalo nyo, gaganong-ganong, kamukha ko yun, pero malupit ho yun. Checkin nun. One time, ewan ko, daldalan kami ni Kuya Kirby ata nung time na yun. Wala ko naintindihan doon sa sermon ng pastor. Wala ko na isulat. Pagdating doon, bago pag-upo sa hapag, sabi tatay ko, asan yung ano? Hindi ka nakikinig? Wala kang natutunan sa simbahan kanina? Ano ginawa mo? Kwentuhan nata yun. Hindi ka kakain. Niligpit yung plato, itinabi. Ako, sarap ng ulam, manok. Hindi ako pinakain. Sabi ng lola, mga lola, di ba, lola, huya mo na kumain ng apo ko. Yan tayo nasisira di ba? Sabi ko sa lola ko, paawa ako sa lola ko. Paawa pa ako sa lola ko nun Ba? Pero tigas tatay ko, hindi. Tanda ko yun, kumain ako 2:00 ng hapon. Pinilit kong i-recall at ulatan yung notebook ko. That's how my father disciplined me. Diba? Kasi nagtanda ako Kaya pag pupunta pala ako sa church, dapat pala nakikinig ako, dapat pala nagno-notes ako. Hindi pala dapat kwento sa katabi, hindi pala dapat kung ano ginagawa ko. Bakit? Kasi anak niya ako Naunawaan ho natin. Ang Diyos ganoon din Dahil sa tayo ay kanyang anak, hindi siya KJ o stricto. Pero ito ay papakita ng kanyang pagmamahal sa atin. At ngayon na, andito ko sa ganitong edad ko, na-appreciate ko yung time na yun. Sabi ko, kung ako pala hinayaan ng tatay ko na kumain noon at naawa sa akin, baka hindi na ako nakikinig kapag nagsisermon ang pastor. And, sabi dito, tiisin ninyo lahat ng hirap. Tiis. Bakit? Ito ay pagtutuwid ng isang ama dahil nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. At tanong uli, sinong anak ba ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? It's part of your relationship with your father, na tanggapin ang pagtutuwid ng ating mga tatay. Sa ating buhay Kristiyano, bahagi ng buhay Kristiyano ang pagtutuwid ng Diyos sa ating mga buhay. Bakit? Kasi tayo ay kanyang anak. Kung hindi kayo dinidisiplina ng tatay nyo, mga kabataan, makinig kayo. Kung hindi kayo napapalo, napapagalitan, nasisermonan ng magulang ninyo at ng inyong mga tatay, baka hindi ka tunay na anak. Baka anak ka sa labas. Di ba? Baka walang malasakit yan sa'yo, kabahan ka na. Nanay ko bait, pinapalo ka, ako hindi. Di ba? Kabahan ka na. Bakit? Kasi pagdating ng araw, marirealize mo kung bakit ganon si nanay at si tatay. Next. Kung ang pagdidisiplina ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, kaya nung binanggit ko kanina, paulit-ulit ang Hebrews, hindi kayo tunay na anak kasi anak ka sa labas. Yan. Next. Pagdidisiplina. How are we going to take it? Sandaling hirap. Pero
mas makakabuti. No, tandaan niyo yan. Ano ho? Yes, walang nakakatuwa na disiplina. Ang motive ng discipline ay ano? Hindi ka matuwa. Masasaktan ka. No, physical man, mapapalo ka, or emotionally, we would experience pains no, sa ating buhay. But the Bible is clear. Ano sabi niya? Ano trabaho ng tatay? Di ba didisiplina tayo ng ating magulang at dahil dyan, iginagalang natin sila. Hindi pat upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Habang tayo daw ay nasa mundong ito, sa our task na ano? Na sumunod sa layunin at disiplina ng Diyos sa ating pong mga buhay. Nung araw, pag ikaw ay operahan, wala pang ano nun eh. Anesthesia. Masakit kaya? Oh, masakit. Masakit maoperahan. Ngayon, masakit din maoperahan eh. Masakit sa bulsa. Maoperahan ka ngayon eh, no? Pero kailangan eh. Bakit? Kasi kailangan gamutin. May sakit ka. Kaya kailangan kang gamutin. Kailangan kang isaayos. Ganun din ho sa personal nating buhay. Ano ho? Ito'y bahagi sa atin para tayo ay maging okay at maging maayos ang landas na ating tatahakin. Ano sabi ng aklat ng Hebreo? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating magulang para sa ating ikabubuti. Hindi ho yan para sa ikasasama. No. Meron kaming topic sa office, ang tawag namin, small love and big love. Small love, great love. Small love. Willing ka, yung pagpapakita mo ng pagmamahal mo sa anak mo, to the point, ayaw mo siyang magagalit sa iyo. But a greater love, sabi doon, a greater love is you are correcting him or her kahit magalit siya sa iyo. Bakit? Hindi na naiintindihan sa ngayon, pero someday, that's a greater love. Kung mahal mo talaga yung mga anak, sabi doon, kailangan niyang maunawaan ang ganitong mga pangyayari sa kanyang buhay. Habang tayo tinatuwid, hindi tayo natutuwa. Sabi ko nga kanina, sino ba matutuwa dyan? Ngunit pagkatapos nun, mararanasin natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. It brings life. No, it brings life. Sabi na Kawikaan chapter 22 verse 13, sabi doon, huwag mong hayaang hindi madisiplina ang bata. Hindi niya ito ikamamatay, kundi magliligtas ka pa sa kanya. Saan? Sa kamatayan. Parents, huwag kayong manghinawa. No, huwag kayong hayaan ng inyong sarili na hindi nyo i-discipline ang bata. It brings life. Sinabihan ka ng tatay mo, mag-helmet ka. Ting sasakay ka ng motor, pasaway. Lalo mga kabataan ngayon, ayun, bumaga sa pader. Wala helmet. Di patay. Diba? Bakit? Hindi nakinig sa instruction ng magulang. Same thing din sa ating buhay. It brings life. No? Pagkatapos naman ng lahat ng yan, mararanasan mo yung peace that you need in our life. Kaya, mga kapatid, ngayong umagang to, we have to understand. Ang disiplina, para po kanino? Para sa ating lahat. Hindi lang yan para sa anak ko, hindi lang para sa bata, hindi lang para sa kabataan, kundi para sa ating lahat. May tatay man kayo ngayon, or wala na ang inyong tatay, or matagal na panahon, hindi nyo nakasama ang inyong tatay. Pero isang common denominator natin lahat, meron tayong spiritual na tatay. And we have to undergo discipline in our lives. Discipline is not an option for Christians, parents and children, but it is a must. Kailangan yan. Bahagi yan ng buhay. Mga anak, ulitin ko uli, mga kabataan, huwag kayong magtatampo kung kayo ipinapagalitan, kung kayo napapagsabihan ng inyong cell group leader, ng inyong nanay, ng inyong tatay. Tandaan ninyo, if you are talking about Christ, then it's part also of your life. Mga tatay na narito ngayong umaga, bago natin pag-usapan ang pagdidisiplina sa inyong mga anak, baka kailangan tayo muna
ang madisiplina ng Panginoon. Bakit? Maaaring may mga kakulangan tayo sa ating responsibilidad bilang isang ama sa pagtutuwid ng landas ng ating mga anak ng susunod na henerasyon. Nakakalungkot lamang isipin, sa panahon natin ngayon, sabi ko kanina, kung ang henerasyon na to bawal paluin, bawal pagsabihan, pag pinagalitan mo, magtatampo, ano mangyayari? 10 years from now, 20 years from now, ano mangyayari sa bansa natin? Each of us have a responsibility to implement discipline. Sa lahat ng hindi nakaranas ng disiplina ng tatay, etong final, meron tayong tatay sa langit. And I'm sure, hindi tayo iiwan at hindi tayo pakikialaman sa buhay na ito nang hayaan na lang tayo sa ating buhay. Bakit? Pakikialaman niya tayo. Bakit? Kasi mahal niya tayo. We have to understand, brothers and sisters, if you really love the Lord, then you are willing to take His discipline. Kung hindi ka rin lang marunong tumanggap na disiplina and sasabihin mo ngayong umaga, si Christ ang aking Diyos, ang aking tagapagligtas, pero ayoko ng disiplina. Hindi naman natin pwedeng sabihin sa Panginoon yon. No. Lord, ayoko ng disiplina. Masakit yan Bakit hindi ka tuloy na anak? Kung kayo naman ay mga anak na narito, you have to remember this. Discipline is part of bringing you up na lumaking, may takot at pagkakilala sa Panginoon. Hindi ito para sa inyo ngayon. Mga kabataan, para to sa buhay ninyo someday. No? Pinakikilaman tayo ng disiplina kasi mahal tayo ng ating Panginoon. Tayo po, yumuko tayo ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat for being our Father. For teaching us, Lord, kahit sa mga pagkakataon na minsan masakit o naranasan namin ang masakit na sitwasyon ng buhay, pagpapakaita lamang pala ito ng pag-aalala mo sa amin bilang iyong mga anak. Patawarin mo kami, Panginoon, kung naging masuwayin kami sa iyo. Patawarin mo kami kung tumatakas kami sa iyong discipline. Patawarin mo kami kung kami ay nagsasuffer ng consequences ng mga pagsuway po namin. This morning, you are teaching us, Lord. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, meron kang concern sa aming buhay at ayaw mo kami mapahamak. Kaya po kami iyong pinalalahanan. Kaya din po, Panginoon, ang dalangin po namin sa mga anak na narito. Sa mga anak na narito, Panginoon, hayaan mo na magkaroon ng kaliwanagan ng aming isipan na lahat ng bagay ginagawa ng aming magulang para sa aming ikabubuti lamang. At hayaan mo rin po, Panginoon, ang mga magulang na narito, magkaroon, Panginoon, ng desire to bring up the child, bring up their children, bringing up the next generation sa isang matuwid na landas. Ayaw namin, Lord, na mapalayo sa inyo. Ayaw namin, Lord, ng sirang buhay. Ayaw namin, Panginoon, ng wasak na future. Kaya naman po, sa umagang ito, nagpapailalim kami sa iyong kapangyarihan, O Diyos, sa aming mga buhay. And as we continue to celebrate your goodness, our Father, be with us, Lord, habang kami ay naririto pa ngayong umaga. Tagabi mo, Diyos, ang aming pasasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay mag-close sa prayer. Purihin ka po, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po muli sa kalayaang ikaw ay aming mapapurihan, masamba sa aming mga puso at buhay. Salamat po, Panginoon, maging sa pagkakataon na aming pong pagbulay-bulayan ang iyong mga banal na salita. Tunay po, O Diyos, na mahayag sa amin at makita sa aming mga buhay, Panginoon, ang kaningningan ng iyong liwanag bilang ilaw ng sanlibutan. Samahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin sa darating na buong isang linggo. Ikaw po ang maihayag sa aming pong mga buhay. Purihin ka sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Espiritong Banal.
mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-iipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.